Ikalawang kamatayan. Tulad sa lahat ng humihinga at nabubuhay, ay dumarating rin sa katapusan, ang kamatayan. Iyon ang pagtatapos ng lahat sa kanyang buhay. Sa ating tao, ay may paniniwala na matapos ang ating buhay sa katawan, ay kasunod naman ang sa kabilang buhay. Sa iba ay buhay ng kaluluwa kapiling ang Diyos sa walang hanggang panahon. Habang sa iba naman ay paniniwalang may nag-aabang rin raw na walang hanggang paghihirap ng sa ating kaluluwa. Doon raw ay pagdurusahan ng mga taong makasalanan at hindi nakakilala sa Panginoong Hesus. Gayon rin sa kahit magkaibang relihiyon at paniniwala na kung hindi susunod at tatanggap ng sa kanilang mga batas, ritual at kautusan, ay kapahamakan rin sa walang katapusang paghihirap ng kanilang kaluluwa. Marami sa ating mga tinaguriang Kristiyano ang noon pa man ay napaniwala na ang impyerno ay tunay at totoo. Dahilan ng sa paggamit ng ilang talata ng Biblia ay inangkin nilang iyon na nga ang patunay ng hell o impyerno. Kahit nga galing sa orihinal na salitang Griego, ang Gehenna o Gehinom sa Hebreo, na ang ibig sabihin ay lugar sa Jerusalem. Ito ay isinalin lang sa English na hell at binigyan ng ibang kahulugan, na impyerno nga raw. Halimbawa rin dito ang salitang Hades, na ang ibig sabihin sa kahit English ay grave o libingan naman sa Tagalog. Ginawa rin nilang hell. Ito ang nakasulat sa Revelation 20 verse 14. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Dahilan rin ang sa nabanggit ritong this is the second death, inari nilang ang pakahulugan nga nito ay ang pangalawang kamatayan, na mararanasan raw ng kaluluwa sa impyerno. Una, ay maaari nating itanong na paanong kamatayan ito kung ito ay pagpapatuloy ng buhay sa kaluluwa para sa walang hanggang paghihirap. Hindi ba't ang ibig sabihin ng kamatayan ay ang katapusan ng lahat para sa tao? Pangalawa, alam ba natin na kahit isa ay walang mababasa na nagbabanggit ng first death sa buong Biblia? Ang Revelation 20 verse 14 na nagbabanggit ng mga salitang death and Hades, lake of fire, this is the second death, ay isa sa maraming mga talata sa Revelation ang hindi natanggap sa kanyang katotohanan na nais iparating. Dahilan nga ito ng sa mga pag-angkin sa kasulatan ng mga tao noon, lalo na ng Western religion, ay itinuring nila na sa kanila ang mga ito ay nangungusap. Hanggang ngayon sa ating panahon, ay patuloy pa itong pinagsisikapan nilang patunayan kahit sa maling paraan. Hindi matanggap na tuwing makababasa tayo sa Biblia ng alok na kaligtasan, kung nangangailangan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, alok iyon ng para sa pisikal na kaligtasan nila upang makatakas mula sa papalapit na noong labis na kapighatian na siyang paghuhukom ng Diyos. Tiyak ngang mangyayari noon sa kanilang henerasyon, kaya nangyari nga. Hindi iyon alok ng pananampalataya ng pagtanggap para sa espiritual at kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Wala tayong karapatan na umangkin at magbigay ng ibang kahulugan, mapatunayan lang ang sa ating kinathang aral pang relihiyon. Ang katagang death and Hades ay katapusan ng buhay nila kaya't patungong libingan. Kaya Hades nga na grave ang kahulugan. Mangyayari iyon sa gyera ng Jerusalem na siyang paghuhukom sa kanila. Lake of fire naman sapagkat sa Jerusalem ay mararanasan nila ang labis na kapighatian. Tulad ng sa pagbanggit sa Psalms 11 verse 6. Upon the wicked he will rain coals. Fire and brimstone and a burning wind shall be the portion of their cup. Ito nga ang paghuhukom at pagkasira noon ng Sodom at Gomora. Gayon rin ang pagkasira ng Jerusalem na kung saan ay naroon ang kanilang templo. Sapagkat ang dumarating at umaagos na apoy o lake of fire sa Biblia ay kahulugan ng para sa pagkasira ng isang bayan dahil sa paghuhukom.
Sila ay makararanas ng labis na kapighatian, ang kagutuman at ng kanilang kamatayan sa espada. Tinawag nga iyong second death sapagkat kanilang kamatayan bilang kabayaran nila para sa paghihiganti ng Diyos. Dahilan ng sa kanilang pagpatay sa anak ng Diyos at ng sa kanyang mga lingkod at apostol. Matthew 23 verse 33 to 36. Serpents, brood of vipers, how can you escape the condemnation of hell? Alam na nga natin kung ano ang hell rito. Gehenna nga. Therefore indeed I send you prophets, wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city, that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Assuredly I say to you, all these things will come upon this generation. Kamatayan at paghihirap sa kanila bilang kaparusahan. Tinuringang second death, hindi gaya ng sa mabuting kamatayan na tinanggap ng mga lingkod ng Panginoon. Iyon ang unang kamatayan na tinanggap nila dahilan ng sa kanilang paniniwala at pagsunod kay Jesus. Marangal at dakilang kamatayan na unang naipakita ng mga alagad ng Panginoon mula sa paggawa nila sa pag-ibig. Hindi gaya ng sa second death na tinanggap nila bilang kaparusahan. Oo nga't unang kamatayan rin ang naipakita ng mga lingkod ni Jesus, gaya ni Stephen na may katapangang hinarap ang kamatayan ng gumagawa sa pag-ibig. Na noong habang siya ay pinapatay sa pamamagitan ng pagbato, nagawa pa niyang ipanalangin silang bumabato sa kanya. Acts 7 verse 59 to 60. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Ito ang una at mabuting klase ng kamatayan nila noon. Second death naman ang sa nangyaring kamatayan sa kanilang lumapastangan sa Diyos, na sa Jerusalem nangyaring lahat. Sa lahat ng ito, ay patunay na ang pagbanggit ng second death ay hindi ang pagpunta pa ng kaluluwa sa impyerno, sapagkat wala ngang impyerno, kundi ay ang kasuklam-suklam na kamatayang naranasan nila noon sa Jerusalem noong AD 70. Ang Roman-Jewish War, iyon ang naranasan nilang Great Tribulation, na tinawag ring Siege of Jerusalem sa kasaysayan ng mundo. Kamatayan nga sapagkat iyon na ang pagtatapos ng kalapastanganan ng Israel, kasama ng kanilang pinanghahawakang mga batas ni Moses. Kamatayan nga ng kanilang katawan sa nooy Old Covenant Age. Kaya ngayon ay maihahalin tulad lang natin ang ating sarili sa kanila noon na naniwala at sumunod kay Jesus. Kung tayo ay susunod rin sa bilin niyang paggawa natin sa pag-ibig, ay buhay rin naman ang ating tatanggapin upang makapiling rin ng Diyos sa walang hanggang panahon. Ang unang mabuting kamatayan na ating rin ay matatanggap. Samantalang sa mga susuway at manlalaban sa Diyos nang sa kanilang pagsadya sa kasamaan at kawalang pag-ibig sa kapwa, ikalawang kamatayan nga ang mapapasa kanila. Wala na, sa kanila ay natapos ng lahat. Ito ang tunay na kahulugan ng sulat sa kanila ng Biblia, na nasa Revelation 20 verse 14.